Hello, what's up? This is Raymond Guerra. This is Ask Otman. So, yung mga questions na iniiwan nyo sa comment section, sasagutin natin, okay? So, ilalatag ko na yung mga questions para alam nyo kung gusto nyo magstay o hindi. Kayo nang bahala, okay? Ito yung mga questions. So, unang tanong galing kay Boss Lamirski 9742. Lods, para saan ba ang Android Developer Verifier? So, recently ko lang ito nakita sa smartphone ko nitong nag-ayos ako ng bloatware. So, sasagutin natin yung kung ano yung Android Developer Verifier. Okay? Next na question is BS logo. Hindi ko mabasa po yung name mo. Anyway, Sir Rain, ano po ba ang pagkakaiba ng TV na tulad ng Smart TV, Google TV, Android TV? Sana masagot po sa next video. Salamat. Okay, sasagutin na natin po yan. And then galing kay Boss Gatsby 1931. Sir, ilan pwede ang mag-connect sa device? Salamat po. Dito sa packet wifi na finiture ko last year ito eh. And actually gamit ko pa rin to kaso nasa kotse ito kasi gamit ko ito pagka nagka-travel ako, long ride na magbabakasyon kami. So, yan ang gamit ko. So yeah, sagutin na natin yung tanong na yan, okay? And then finally galing kay Boss Jacopons 8064. Ano po kaya magandang USB SD card na pang movie sa TV? Okay. So best SD card kung gusto nyong gamitin lang sa movie marathon nyo sa mga smart TV nyo. Okay? Kung interesado kayo, pag-usapan natin yan. Let's start. So, sa unang tanong, galing kay Boss Lamirski 9742. Lods, para saan ba ang Android Developer Verifier? So, recently, sabi ko, napansin ko nga ito tuwing nag-aayos ako or naglilinis ako ng bloatware sa app manager na Android smartphones ko. So, I check kung ano ito just to make sure lang kasi ang impression ko rito pagka mag-i-install ka nito sa Google Play Store. But turns out, no, it's not. It's actually a verifier kapag mag-i-install ka ng APK. Yes. So, konting update na lang din siguro about dito sa balak. Nabalitaan nyo na siguro to, I'm sure, kasi medyo nag-trending to a few months ago na balak na ni Google na i-restrict ang Android na hindi na basta-basta makapag-install ng APK or any third party basta hindi galing sa Google Play Store, hindi mo na basta-basta mai-install. Yun yung unang nag-trend na Yun yung unang nag-trend na balita. Well, turns out, nagpanic din naman ako doon actually. Akala ko, hindi na nga talaga makakapag-install kasi meron ako mga 1 or 2 apps na kailangan ko as APK, not as galing sa Google Play Store kasi wala sila sa Google Play Store. But, so far, hindi pa ito final update. Hindi pa ito yung final talaga na stage ng balak na dito ni Google na i-block ang APK sa Android. Third-party APK sa Android. Hindi pa ito yung final stage. So, itong statement ko pwede pang magkaroon ng update pa, mabago, or tuluyan na mawala ng bisa. Ang pinaka-final kasi nito is next year, around mid-2027 if I'm not mistaken. Ang pinaka-final na release yata or rollout ng update na ito na balak nila na i-restrict nga ang APK sa Android. Okay? So, ito yung update. Hindi po, so far hindi po totally iba-block. Good news, hindi iba-block ni Android ang APK ng 100%. Ano ang mangyayari? Ang mangyayari po is medyo may mga extra step lang pero good thing is one time yun lang po kailangan gawin ito. So kapag in-unlock nyo na ito, okay, hindi nyo na kailangan ulit-ulitin pa every time na mag-i-install kayo ng APK sa smartphone nyo. Hindi na. One time nyo lang itong gagawin so far. I-unlock nyo lang yung mga dapat i-unlock. Like, i-off nyo yung Verify On, yung sa Google Play Store, i-off nyo saglit yung Google Play Protect. Medyo mahaba pa, ang dami. Pero alam ko gagawin pa ito ng medyo mahaba pa yung steps. Marami pang kailangan i-off. Pero sabi naman ni Google, i-streamline nyo ito by 2027 na isa lang or dalawa ang kailangan mong i-pindutin na yes or no lang. So, basically, it's more like a strict reminder, okay, firm reminder na kapag inopen mo itong lock na ito ng Android, walang sisihan. Okay? So, just to give you a context din para maintindihan nyo itong Android Developer Verifier. Check natin. Okay, check natin. Android. Ito. Yan. Check natin. Ito yung pinaka short version. Okay? Is a background system service rolled out by Google on Android 8 Plus devices. So, apektado nito is Android 8 pataas. Yeah, ganun sila kahigpit. Pati yung lumang Android damay. So, huwag niyo sabihin, ay, Android 11 naman ako, Android 12, Android 13, hindi ko sali. Hindi po ako sali. Kahit nga Android 8, sinali pa nila. It checks whether side-loaded applications are tied to an identity-verified developer account to block malicious actors. So that means kapag ang nag-develop ng app, ng game o kung ano man yan, basta APK, i-install nyo sa smartphone nyo at hindi sila nakapag-verify, nakapag-register, yun yung may bayad na
account. So, actually, ang pinaka-apektado nito, hindi directly tayo. Ang pinaka-direct talaga na ma-apektuhan nito is yung mga developers, magagaling na developers na ayaw nilang i-register sa Google Play Store yung kanilang mga developed na apps or games. Like, gusto nila maging independent lang, maging open source lang. So, yes, apektado rito mga open source na mga mababait nating developers. Yung nagtatrabaho, nagde-develop ng apps and games para sa atin ng libre, walang ads. Sila yung directly talaga maapektuhan. So, in a way, apektado tayo. Hindi direct, pero apektado pa rin tayo. Kasi nga, siyempre, mawalan tayo ng ganung option. Yung open source na pwede pala na walang ads kahit na ganito kaganda yung feature, ganito ka-useful yung feature ng apps na ito. Either mawawala sila ng tuluyan. Siyempre, sino ba naman ang willing magbayad? Hindi ka na nakikita, libre mo na nga ipapamigay yung apps, papagamit. Kasi gusto mo na makatulong sa tech community ng Android. Sisingilin ka pa ni Google, plus ipapapasa pa lahat ng identity mo, so on and so forth. So yes, may mga developer sigurado na mawawala dyan na hindi willing na ibigay yung kanilang identities kay Google or magbayad ng singkonduling kay Google. Pero like I said, this could still be changed sa future, sa 2027. Hindi pa ito final. This could still change. So yeah, medyo napapraning din naman ako. Sana itong balitang to is pwedeng mas lumuwag pa sila ng konti. Kasi ang dami na nagreklamo eh. Ang dami rin naman developer maapektuhan. And kaya nga most people, if I'm not mistaken, correct me if I'm wrong, pero kaya most people pa rin is gumagamit ng Android as outside of America ha. Kasi alam ko sa Amerika talaga, majority ng users doon is iPhone, iOS users. So, kaya mas marami ang tao na gusto ang Android kasi nga mas mura and mas may konting freedom sila sa pag-install ng mga apps na hindi naman kailangan dumaan sa Google Play Store o kay Google mismo. Yes, tama. So, kung gano'n lang din naman, yung mga medyo nakaka-afford ng konti, mid-range to flagship smartphones ang kayang bilhin, malamang magsilipatan lang sa iOS kung pareho na ang restriction ng Android and iOS. Kasi kaya ka nga sa Android is nandun yung freedom. May freedom ka pa na gumamit ng open source and third-party apps. Okay? Kung tatanggalin yon tuluyan ni Google, bakit pa tayo mag-i-stay sa Android, diba? Medyo nagigets nyo ba yung point ko? So, yung mga budget users yan, I'm sure walang choice. Siyempre, talagang tsatsagain nyo pa yung mga entry levels, mga sobrang mura na phone. Kasi yun lang ang afford. Naintindihan natin yan. So, yun yung maaaring mangyari kapag talagang binlock ni Google yung APK installation. Pero, like I said, it's still good news. Kasi nga, mukhang hindi na papunta doon si Google. Hindi na gaganon din yung Android. Na ang mangyayari na lang talaga is one time permission na lang na i-allow mo tapos walang parang bibigyan ka na lang ng warning ng walang sisihan. Nakita ko to sa Reddit. So hindi ko mabibigay yung mga sources ngayon. Ito pa, bibigay ko na lang din sa inyo yung ibang sources siguro. Ito. Sa AI tayo, of course, para mabilis na ha. AI ko na lang ha. Don't take this as absolute ha. Take this with a grain of salt pa rin kasi nga ito ay AI at hindi laging accurate si AI. Pero gusto ko na kasi nakabuod na. So ito na yan. Google is not completely banning sideloading on Android, but it is introducing heavy restriction. Yan. Ito yung sasabi ko, yung multi-step. Pero don't worry, one time nga lang yung gawin to. Kung desidido talaga kayo na mag-install ng APK sa smartphone nyo, kailangan nyo lang itong pagdaanan one time. Uulitin nyo na lang to kapag nag-factory reset kayo ng phone. Yeah, aside from that, one time nyo lang kailangan gawin to. So, multi-step advanced flow for installing unverified apps starting in September. Start na pala ng 2026. Pero again, this is not final step ni Google. Sa 2027 pa yung pinaka-final niyan. Na i-roll out niya, I believe, around stable version ng Android 17 or Android 18. Papunta ron. But like I said, I'm still hoping na hindi ito maging talagang black. Magkakaroon lang talaga ng multi-step. Ito nga, multi-step advanced flow. Medyo nakakainis lang to kasi para lang makapag-install ka ng basic APK lang na may paggagamitan ka lang na tool na yon ng certain app na yon, kailangan mong dumaan sa ganito. Ayun, pwede one time lang naman yon. And maybe i-turn on mo ulit yung restrictions, nasa sa'yo yan. Pero like I said, if yun talagang gusto mong gawin, mayroong ganito. Magkakaroon ng multi-step advanced flow. Worst comes to worst, ang pinaka-worst na, ito nga yung mangyari. Kunwari, ito nga yung mangyari. Worst comes to worst is, kailangan mo pa ng ADB, yun nga yung wireless debugging na portion para lang magawa ito. Kasi pagka gano'n, talagang mga advanced users na lang gaya namin, yung mga, I think karamihan ng mga nanonood dito is gano'n na rin naman mga advanced user na marunong na mag-wireless debugging. Pero kawawa yung mga hindi marunong sa wireless debugging. So, kailangan pang either mag-aral sila, matutunan kung paano ina-access yun, or
ipagawa sa technician or kung may kakilala sila, that's better. Pero yun nga, ang worst comes to worst is ilagay nila ito sa wireless debugging para lang makapag-install ka ng APK. Ang hassle nun, diba? But anyway, hindi pa yun yung sitwasyon. Again, ang sitwasyon pa ngayon is yung may mga i-off ka lang. Google Play Protect, tapos yung verification sa settings na privacy and security, so on and so forth. So, hindi pa yung mga final, kaya hindi ko pa siya iso-show sa inyo kasi yung ibang mga Android 16 ngayon is wala pa yan eh. Hindi pa nga actually nagkakaroon ng restriction. So, kung ituturo ko sa inyo yung mga steps ngayon is parang useless kasi hindi pa yun yung final. Bawat brand, iba-iba yung pinapa-off. Bawat brand, iba-iba yung pinapagawa para lang makapag-install ka ng APK. So, not yet. Sa ngayon, I believe, makakapag-install ka pa rin ng normal na APK. Tatanungin ka lang, pagka nag-install ka ng APK galing sa Google Chrome, tatanungin ka lang kung sure ka ba. I-okay mo lang na i-okay yun. Ganun pa kadali yun hanggang ngayon. Wala pa tong advanced flow talaga. Hindi ko pa siya na-encounter. Hopefully, since may binili ako na smartphone, to be announced soon, sina-check ko pa, tinetest ko pa, kapag yun, kailangan talaga ng APK, then kailangan kong pagdaanan to. Sige, try ko ituro sa inyo. Just to give you idea, step by step guide ko siguro. Kung wala pang nakakagawa, pero kung may nakagawa na siguro, yun na lang i-share ko sa inyo na link or something. Okay? Anyway, balik tayo sa question ni Boss Lamirsky. Para sa mga Android developer. Yun. Para po every time na nag-i-install kayo ng APK is siya yung taga-monitor kung registered or verified ba yung APK na yun. Or kung safe ba yung APK din. Okay? Anyway, to follow soon. Worry din ako dyan. Don't worry. Kaya, bibigyan ko ng update pagka meron ng medyo mas matibay-tibay na update si Google talaga na share sa public. Okay? Next is galing kay Boss BS Logomo. BS Log 6MA. Anyway, kung naman yan, pasensya na boss, hindi ko masa talaga. Hinalo-halo mo yung letters and numbers sa pangalan mo. Sir Ryan, ano po ba ang pagkakaiba ng TV na tulad ng Smart TV, Google TV, Android TV? Sana masagot po sa next video. Okay? Actually, nasagot ko na to sa group a few days ago. Pero iba yung question. Similar question lang ito. Since na-encounter ko ulit ngayon, might as well gawin ko na lang ng video para ito na lang next time na i-share ko na videos, na link sa mga magtatanong pa. Ang Google TV po, okay, isa-isa natin. Ang Google TV po ay Smart TV. Ang Android TV ay Smart TV. Okay? So, ang Smart TV basically is lahat po ng mga TV with display na pwedeng connect sa internet. Yes. Basically yun. Yung basta pwedeng connect sa internet. Ito para mas madali. May na rin tayo. Actually pareho din naman pala ng sinabi ko. A smart TV is a standard television with built-in internet connection and an operating system. So, Smart TV po lahat nito, Google TV, Android TV, yung Samsung TV, yung TV ni Amazon na may Fire OS na connect sa internet yun. So, lahat po ng TV, again, display, na nakaka-connect sa internet at may operating system na pwede mag-function na parang in a way parang smartphone na rin, slight or tablet, sabi natin malaking tablet, parang ganoon na dating. They are called Smart TV. Okay? So sa mga nagtanong last time, bakit tinatawag ko yung Xiaomi ko as Smart TV is Smart TV siya eh. May Google TV siya na UI, pero Android TV OS yung naka-install at naka-connect sa internet, so that's a Smart TV. So lahat po ng TV ngayon naka-connect sa internet, lahat po yan Smart TV. So kapag sinabi ko yun, parang kung sinabi na smartphone, yun, parang gano'n. Xiaomi, yung nating phone ko, yung Poco phone ko, lahat po yun smartphone. Same with TV, Smart TV. Ganun lang siya. Naka-generalize siya pag sinabing smartphone at pag sinabing Smart TV. Okay? By the way, ang difference naman ng Google TV and Android TV, Android TV is the operating system. The Google TV is the UI na ipinatong sa Android TV. Pero as a whole, as a device, they are called Smart TV. Pag pinagsama na yung dalawa, plus yung display, plus yung connect sa internet. Smart TV. Okay? I hope kahit paano malinaw. Ayun nga. Next na question is galing kay Boss Gatsby 1931. Sir, ilan pwede ang mag-connect sa device? Salamat po. So, ito itutukoy niya itong packet wifi na ito. So, this packet wifi yan. Hanggang ngayon gamit ko pa rin yan, pero pang kotse na lang siya or minsan pag may bisita rito sa taas, sa may terrace, yan ang ginagamit para hindi kailangan connect dito sa aking personal router. So, yan po ang ginagamit ko. Okay na okay po yan. Okay? So, sa tanong ni Boss nga lang, wait,
balik tayo doon sa tanong niya. Ilan pwede mag-connect sa device? Salamat po. Basically, pwede naman hanggang 10. Pero actually, mas marami, I believe, yung ina-allow niya. Parang pwede yata hanggang 20 plus, 30 plus. Pero that's not recommended. Kasi hindi naman siya ganun kalakas na packet Wi-Fi. Okay? Ang pinaka gustong-gusto ko lang dito, bakit highly recommended ko is, pwede nyo po siyang gamitin ng 3 days straight, if I'm not mistaken. Actually, hindi ko pa siya nalulobat Actually, pagka nakita ko kasi, pag nagamit ko na siya sa buong biyahe, pagdating ko kasi, sinacharge ko na rin siya agad. Pero ang nabawas ko lang doon is, one LED, 1 bar, basically, sa battery charge niya. So, kung naghahanap kayo ng ganong klase ng packet Wi-Fi, basta ang pupuntahan nyo is maayos ang sagap ng signal. Ika nga malakas yung internet doon. O kung smart SIM ang gamit nyo, malakas ang 4G LTE smart doon. Kung dito, ganun din. Open line po ito. Open line din itong packet Wi-Fi na to. Kung Globe, pwede rin. Basta malakas po ang internet doon, mobile data internet doon. Very good po ito. Pero mahina po ito sa mga medyo mahina ang signal na lugar. Hindi nyo po siya maasahan kasi hindi ganun kalakas yung kanyang antena. Okay? Yung kanyang modem. So, basically, okay lang to kapag alam mo na ang pupuntahan mo is maganda ang mobile data signal. Okay? Especially dun sa SIM card na napili mo. So, sa tanong niya naman na kung ilan ang pwede mag-connect sa device, ito yung reality na part. Kapag nakakonect ka na, okay? Nakakonect ka na dyan sa packet Wi-Fi na yan using your smartphone, mag-speed test ka agad. Pag 1 Mbps to 3 Mbps, isang device lang yon. Pwede dalawa, pero mag-aagawan na kayo doon masyado. Okay? And okay lang siguro yun kung mag-scroll lang ng Facebook and pang-reply lang sa Messenger and pag-send ng pictures, not videos. Sobrang babagal yun. So, 1 to 3 Mbps. Now, if 3 Mbps to 5 Mbps ang nakuha mo sa speed test, using speed test, pwede mga tatlo kayong users i-connect mo. So, hindi porket meron ka nito, pakunik ka na ng pakunik sa lahat sa buong barkada. Kung gusto mo na magamit yung mobile data na maayos, makatanggap ka ng social media updates mo, makapag-chat ka so on and so forth, lilimitahan mo din, depende sa speed test result. Okay? Ngayon, kung nakakuha ka ng 10 Mbps to 15 Mbps, pwede mga 4 kayo, 5 na users. Ipakunik mo dyan. Goods lang yon. Okay? Kung 20 Mbps pataas, pwede siguro hanggang 10 kayo. Okay? Pero again, those are best scenario lang pang reply sa chat, konting pictures na sending, and Facebook. TikTok, alanganin kasi video yun. Pero, yeah, pwede na rin. So, yun. Again, pwede kahit hanggang 20 plus, I believe, dito sa packet Wi-Fi nito. Pero, it's not about kung ilan yung kayang i-handle ng packet Wi-Fi ng users, kundi kung gaano lang kalakas na internet ang nasasagap mo at that time using this packet Wi-Fi. I hope that's clear. Again, depende sa speed test result mo, doon mo ibase kung ilan lang ipapakonect mo sa Wi-Fi na yan, sa packet Wi-Fi na yan. Otherwise, pag pinilit po 1 to 3 Mbps pero 10 nakakonect, good luck. Good luck kung ilang minuto bago makarating sa iyo ang chat ng kausap mo. Kasi lahat kayo sabay-sabay. Tapos yung iba nanonood pa ng video sa Facebook. My God, edi iyakan na. Iyakan na lang. So, yun. Again, depende sa speed test. But, aside from that, highly recommended pa rin ito. Ngayon, yung issue dun sa pagtanggal ng SIM, ang dali lang. Kukulang sa daliri. Mahaba kuko sa daliri. See that? So, I can easily remove and insert the SIM card. Basta, intay mo lang yung Logitech. I won't recommend na gamitin nyo yung kanyang pangsundot ng SIM card. Kasi nasisira, natutuklap yung mismong plating ng metal sa gitna ng SIM card. Baka masira nyo. So, kukulang, actually okay na. Ano mo lang, itatansya mo, igagalaw mo na make sure nagigitna ng bahagya. Sobrang liit lang kasi ng space, masikip. Pero promise, once na gets mo na kung paano siya sinusundot at paano siya igigitna, then saka mo siya i-push para lumabas. Pag na-pick up mo na yun, gasino na lang, para ka na lang pumipindot ng button sa remote control. Anyway, I hope naging helpful yung sagot ko kay Boss Gatsby. Now, final question galing kay Boss Jecopon, 8064. Ano po kaya magandang USB or SD card na pang movie sa TV? Okay, pag gagamitin nyo lang naman lagay ng movies, yes, movies. Start muna tayo sa micro SD card. Micro SD card is ang piliin nyo kapag movies lang, ang movies na dina-download nyo at pinapanood ay 720p to 1080p. Pwede na yung class 10. Yeah, pwede na yun. Hindi na bitin yun. Class 10, mura kasi mga class 10. Kasi mabagal lang naman yun. Nasa around
5 to 15 Mbps depende pa 'yon sa bilis ng TV rin. Hindi lang yung micro SD dapat ang mabilis din dapat yung slot. Okay? Kung walang slot na micro SD card, kailangan nyo ng adapter, which mura lang din naman ang adapter, wala pang 100 pesos ang adapter. Okay, search nyo lang is micro SD adapter USB. Ito, yan. Maganda yung isahan lang eh. Ito, 3-in-1 na to. Actually, merong mumurahin, like this one. Yan, pwede na to. Again, kung 720p to 1080p. Actually, 720p pinaka-best lang dito. Yan, adapter na yan, isasaksak mo lang yan sa TV mo. Ito. Yan, no? Kita nyo yan? Yan, kita nyo yan? Ito yung usually kasi sa smart TV ngayon, bihira pa rin ang Type-C. So, mostly USB 2.0. Bihira din ang USB 3.0 pa. Pero meron namang USB 3.0 na na-encounter ako na smart TV. But, USB 2.0 okay na ito. Actually, kulay blue siya, pero I'm sure dito 3.0. Kasi usually pag blue, sa USB-A, USB 2.0 lang yan. Pag blue ang nakalagay, ibig sabihin USB 3.0 yan. Pero, I don't think sa mura nito, USB 3.0 ito. Malamang USB 2.0 ito. 2 lang, 2.0. Anyway, okay na din yan for 720p, 1080p. Yan, okay na yan. Pero, kung balak nyong gamitin for 2K to 4K, actually 4K resolution na mga movies, hindi nyo po pwedeng gamitin ito. You need a talagang totoong USB 3.0. So, akit kayo ng konti sa medyo mahal. No, not this one. Eto. Medyo mahal ang konti siya. Nasa 400 pesos. This is Ugreen. Yan. Pwede po yan. USB 3.0 na yan. So, 4K resolution. Now, hindi dyan umiikot yung story. Kailangan naman yung micro SD card mo is dapat A1. May nakalagay na, ay, nakikita nyo ba? Teka, doon tayo sa images na medyo kita. Ayan. Nakikita nyo ito? A1 or A2. Okay? Preferably, syempre, better yung A2. Mas malaki yung cache niya para sa video rendering or video streaming and so on. Basta pangmalakihang files talaga to. Basta may nakalagay na A2, lalong-lalo na ang V30. That means video 30. That's 30 Mbps usually. So, okay na okay yan for 4K. Kung 4K ang hilig nyong panoorin sa smart TV nyo at 4K yung mga files nyo, V30 with A2. Kahit A1, okay lang din naman. Pwede pa rin yun, pero preferably A2. Pero mas mahal na po kapag kami ganito. Usually, papakita ko sa inyo na din. Lalo ngayon na nagtaasa na yung ang presyo ng memory. Fake ito, 267 lang eh. SanDisk ba to? No, see that? Ingat kayo sa mga ganito ha. Yung mga ganitong pangalan na yung logo na SanDisk ginamit pero kita nyo naman oh. Weird. Ingat kayo sa ganyan. Ang totoong presyo ng 120GB yata ngayon. So, 128GB is 400. Mahal na. Dati, 120GB is nasa 300 plus pa. 256GB, 660. Actually, mura pa pala. No? Pwede pa yan. Kaya pa yan. Agapan nyo na kung bibili kayo. 512GB, 780. And this is PC Works ha. So, I believe, legit to, PC Works. Pero sana legit nga ito na siya. Bakit na pala 24 months ago? So, 2 years. Pwede na. 2 years naman na siya. PC Works is, I believe, okay to. Yeah, I believe so. Yun. 780 mura, no? I hope legit. Yan. Nakikita nyo, A2 V30. May nakalagay na A2 V30. 128GB, A2 V30. Kahit 256GB, A2 V30. 512, A2 V30. Yan. Yan talaga pang 4K. Ngayon, again, balik tayo sa 720p. Kung 720p lang naman ang gagamitan nyo, okay? 720p to 1080p, kahit na, class 10. Mas mura ang mga class 10, if I'm not mistaken. Eto, U3, pero may U3 to. Class 10, pero may U3 siya. Okay? Pero okay to. Class 10, hindi totoong 100 megabytes per second ng class 10. Medyo misleading to. Pero Tilex brand to eh. Ano lang to? Marketing lang to. Don't trust the 100 megabytes per second na yan, ha? Don't trust that. This is just class 10. So, around 5 to 10 Mbps to. At best, 15 Mbps ang mga class 10. Okay? So, yun. Totoo ba to? Tilex din naman pala to. So, 16GB is 200. Asan yung 120? Ito, 120GB niya. Mahal. Tamo. Ang mahal na dito ng 128GB. Kanina, ang 128GB nasa 400 plus. This one, on the other hand, 1.4 lang. Ito yung totoong pricing. Ang weird, bakit yung isa ay, ano ba yun? This one, bakit mura? PC Works ba ito? Hindi, Lumiflux ito eh. Pero ganoon din eh. 400 plus din yung Samsung 128 Pro.
Na I'm not sure kung legit itong isang to. Mukha namang legit. Ayun. Anyway, ingat kayo. Basta kapag maghahanap kayo, try ko iwan yung mga link ng mga pinagsisearch ko. Itong inaano ko ngayon. Pag maghahanap kayo ng micro SD, again, kung mahilig lang naman kayo manood ng mga movies sa TV nyo in MP3, tapos 720p lang yung movies, 1080p at best, pwede na po yung Class 10. Okay? Na micro SD card. Ngayon, again, pag 4K, kailangan nyo umakyat sa V30. May ganyan logo. Hanapin nyo tong A2 and V30. Pwedeng A1 yan, acceptable na rin, pero A2 much better. A2 V30. Importante po yan ha. Again, mas malapit. A2 V30. Ito, importante dyan. Pwede po yan sa 4K video recording, 4K video viewing or watching, 4K, and even gaming. Okay? Ito ang ginagamit ko sa aking Nintendo Switch. Never naghang, never nag-init. Kapag gamit nyo ganyan, yan, A2 V30 din ang ginagamit ko sa mga action cams ko, 360 cameras ko, yan ang gamit ko. A2 V30, especially the V30 na part. Kasi hindi maghang, hindi po mag-overheat. Less overheating po ang device kapag ka V30. Okay? Pero again, expect na mas mahal. I'm just curious why here hindi naman ganun kamahal. Still, share ko na lang din sa inyo to. Now, yun yung sa micro SD card. Sa USB flash drive, flash drive lang, hindi na kailangan na yung walang micro SD card, diretso na, is dapat USB 3.0. Okay? Adapter to eh. Hanap tayo ng hindi adapter. Aha. Naku, mahirap na yata maghanap ng USB 3.0 na flash drive. Parang, mayroon ba? Ito, Bavin. I'm not sure hindi ko tested ang Bavin storage pero mukha namang legit kasi Bavin official store ito and 10 years na yung store. So that means ang 120GB niya ay wala. 64 lang, pinakamalaki. 64 is 1,300. Kita nyo, nagmahal na ng storage. So, actually, magmamahal pa po yan. Baka magdumoble siya sa 2027 since nag-announce na si Samsung. And malamang gagaya yung ibang mga brands. So, kung namamahala na kayo currently, 1.3 na yan, baka next year po magiging 3K na ang 64GB. So, kung afford nyo naman, bumili na kayo ngayon. Hanggang 2028 po, based sa announcement ni Samsung, that's hanggang 2028 po, magdadrag yung pagtaas ng presyo ng RAM and storage. That's not speculation. Galing na mismo sa mga kilalang industry na manufacturer. Okay, so yeah. Again, kung 4K, USB 3.0 or 3.2. Basta 3.0 higher. If 1080p lang, 720p, 1080p, pwede na itong mga ganito. Itong SanDisk na USB 2.0. Okay, meron pa. Akala ko tinanggal na yung SanDisk. Kasi pawala-wala to a few years ago. Nagpapakita rin mga balik. I don't know why dito sa Shopee. Yun. Ayan, balik tayo. Sa tanong ni boss, ano po kaya maganda USB SD card na pang-movie sa TV? Kung ang tanong mo naman, boss, ay about sa brand, yes, as usual, ang gamit ko lang naman dito is limited, bilang lang sa kamay. Isang kamay lang, actually. SanDisk, yung nagamit ko rito. SanDisk, yung talagang matibay, talagang hindi pa ako nasisiraan SanDisk. Basta original, not the kung saan nyo nabili. Na pinagmamalaki nyo na nakamura kayo. Huwag yun. Original na SanDisk, hindi basta-basta nasisira yan. SanDisk, and then ito ang gamit ko, by Win. I had an experience sa Lenovo. Yung isa nag-stay na maayos, pero yung second Lenovo ko na 1TB nasira within a few months lang. So medyo hati yung ano ko sa recommendation ko for Lenovo storage. Samsung, same din. Sa Samsung naman, hindi sa external storage. Ang experience ko naman yung is sa internal storage ng PC ko. May mga times din na siraan ako doon. So, not really a fan of Samsung. That is why mas gamit ko yung Kingston. Mas okay sa akin ng Kingston. Both internal storage and external storage and USB and micro SD. Pero highly recommended ko pa rin as hanggang ngayon is SanDisk kasi hanggang ngayon hindi pa rin ako nasisiraan ng SanDisk. So yeah, SanDisk kung yun ang tanong mo. Pero kung gusto mong technical specific yung sinabi ko kanina. Okay? Recap, pag micro SD card, pwede na ang class 10. Kapag 720p to 1080p. But if you prefer or gumagamit ka ng mga 4K video para manood ng movies sa iyong smart TV, use A2 with V30 na logo. Okay, that's for micro SD. Now, for USB flash drive, USB 2.0, pwede na yan. Sapat na sa 720p to 1080p. Okay? But if you want to go higher sa 4K and you want to use flash drive, go for USB 3.0 pataas na flash drives. Okay? That's it. I hope naging helpful itong
video na ito sa mga nagtanong. I hope nasagot ko na maayos ang tanong nyo. That's it. This is Rain Manguera. Iwan lang kayo mga questions dyan sa comment section. And pagkaalam ko mga katulong information na i-share natin galing sa tanong nyo is gagawin natin ng video. Isali natin sa next Ask Cotman video na ito. Okay? Again, this is Rain Manguera. Ask Cotman. Usap na lang tayo sa comment section. I'll talk to you again soon. I'm out. Bagong labas na phone, gusto mong malaman specs, features, presyo, di ka malilito riyan. Sa bawat review, malinaw at totoo. Tech simplified, di ka na maguguluhan bro. Basta smartphone